What's up, Voyage Bros? Sa video ito, i-share ko lang yung naging experience ko nung umalis na ako from Jeddah to Paris. Actually ngayon, sinashoot ko yung video na to na nasa Paris na ako. Actually na successful lang pagpunta natin sa Europe. Pero gusto ko lang i-share, gusto ko lang ikwento yung naging experience ko. Kasi medyo hindi, masasabi ko na hindi naging maganda, hindi naging smooth yung pag-alis ko sa Jeddah. February 19, yun yung time na flight ko from Jeddah to Kuwait. And then, nakapila ako sa check-in. Nilagay ko yung luggage ko dun sa weighing scale. Binigay ko yung passport ko. Ang una, akala ko okay lang kasi dire-diretso kinuha niyang ticket. Print niya na agad yung boarding pass ko. Nilagyan niya ng marking yung or label yung luggage ko. So, yung luggage ko is nakapasok na dun sa belt conveyor. And then, nung tinanong ko siya na kung yung luggage ko ba is makukuha ko na sa Paris, parang bigla siyang nagtaka. So, ibig sabihin, hindi niya tinitingnan talaga kung saan ako pupunta. Parang nagulat siya na, pupunta ka ng Paris? Parang ganon. Ang nangyari, parang gusto niya nga niyang ibalik yung luggage ko doon sa harap niya, sa counter mismo. Binigay niya na sa akin yung aking mga boarding pass from Jeddah to Kuwait. So, akala ko okay na. Pumunta ako dun sa may gate kung saan kailangan mong itap yung boarding pass mo para makalagpas ka ng gate na yon. And then, nagulat na lang ako, may sumunod pala sa akin, yung mismong babae na nasa check-in counter. So, sinabi niya sa akin, "Why did you leave? I told you to stay and wait for me." So, actually, hindi ko naman narinig talaga yun. Honestly, hindi ko talaga narinig na may ganun siyang sinabi. So, akala ko everything's okay. Kaya umalis na ako dun sa check-in counter. So, pinabalik niya ako dun sa counter. Mula dun sa gate, pinabalik niya ako. At tinanong ko, anong problema? So, ang sabi niya, there's something with your visa. So what's the problem? Sabi ko, please specify. Ano mismo yung problema dun sa visa ko? Hindi niya maipaliwanag. So parang 3 beses kong tinanong. Sabi niya, kausapin ko na lang daw yung supervisor niya. Okay, so medyo malayo din kasi yung between the gate papunta sa check-in counter ng Kuwait Airways. So, malapit na kami sa counter at nakita ko na yung supervisor niya. So, yun nga. Hiningi ng supervisor niya yung passport ko. Tinanong ako about, marami silang tanong. Actually guys, kung kayo magiging nasa sitwasyon ko, marami silang itatanong. Unang-una, kasi parang ang nasa mindset nila, parang baka peke itong visa na to. Ganon. Honestly, ganon ang sinabi sa akin. Tinanong sa akin, so where are you going? Siyempre, sinabi ko, I'm going to Paris. Do you have visa? Yes, it's in the passport. And then, tinanong sa akin, do you have enough funds? I said, yes, I have cash, I have debit card with me. Kasi nagpa-exchange na rin ako ng cash from real to euros. Tapos, what is your job? Babalik ka ba dito? So maraming tanong, talagang para kala mo is immigration officer ang dating nila. Ganon yung naging impact sa akin. Parang, are you in that position or authority para magtanong ng mga ganyang bagay? Nakita niyo naman na present ko na yung visa. At valid yung visa, authentic yung visa. Kinuha niya yung passport ko, chinek niya sa computer, siguro meron siyang bine-verify, hindi ko alam kung ano yung system nila. And then yung merong isang sa katabing counter, so parang in-interview din ako. Mga ganung bagay, ano yung trabaho mo? Babalik ka ba sa Saudi? Sabi ko, ang trabaho ko ganito, planning engineer ako, ganyan. Tapos babalik ka ba sa Saudi? Syempre, yes, babalik ako dahil nandito yung trabaho ko. At pupunta lang ako sa France para magbakasyon. Basta, guys, sakali ma-encounter nyo man ganitong sitwasyon, be honest at be straightforward. Huwag kayong kabahan dahil alam nyo, nakuha nyo yung visa na yon
with integrity, hindi kayo nandaya, hindi peke yung dokumento nung sinubmit nyo, at legal lahat. Okay? Yan, after mga siguro 10 minutes for verification, binalik niya sa akin and then I was good to go. So, parang doon pa lang, parang nakakatrauma na kasi mamaya, parang hindi mo sigurado kung, ano ba, dito pa lang sa check-in luggage pa lang, check-in baggage pa lang, mahaharang ka na, kumbaga. Hindi pa nga immigration to. Well, in fact, ang naging experience ko sa immigration sa Jeddah, smooth, sobrang smooth. Walang tinanong sa akin, binigay ko lang yung passport, chinek yung visa, yung single exit visa ko, and then okay na. Ganon din sa pagpasok ko dito sa Charles de Gaulle Airport. Yung immigration officer doon, batiin mo lang ng bonjour, kalas. Masaya na sila doon. At syempre, of course, valid naman yung visa mo. Okay, fine. Isa pa pala, tinanong din pala sa akin doon sa check-in luggage kung meron ba akong accommodation doon. So, itong mga pagkakataon na to guys, kailangan talaga prepared nyo lahat ng mga documents nyo in your bag, in your pocket. So, meron akong copy ng Airbnb reservation ng accommodation ko. Meron akong copy ng travel insurance ko. Meron akong copy ng return ticket ko. Meron rin akong cash on hand. Meron din akong card on hand. So, itong mga bagay na to, importante na kapag aalis kayo, nasa inyo physically. Kasi hindi natin alam kung ano yung nasa isip ng mga... Ito nga, hindi pa immigration officer, di ba? Parang nasa counter lang sila. Pero of course, I know that sila yung pinakaunang mag-check, initial, para, kumbaga sila yung parang pinaka-frontliner, sila yung unang mag-check ng mga documents mo. So, naiintindihan ko naman kasi trabaho nila yun na i-verify lahat. So, tinanong ko tong nasa kabilang counter, tinanong ko, bakit ganito yung scrutiny nyo sa akin? Bihira ba yung mga Pinoy? Kasi parang feeling ko naging racial discrimination eh. Bihira ba yung mga Pinoy na pumupunta ng Europe? Parang alam ko marami na rin namang nagpupunta dyan galing dito sa Saudi. Ganun. Sabi, hindi kasi sabi niya, marami lang daw kasing namimeke ng mga visa. Sabi ko talaga, wala akong naririnig na may mga ganong case. Pero siguro sa case sinabi nila, yun ang sinabi nila na marami daw silang experience na namimeke ng visa. Schengen visa. Yun lang guys. Ang payo ko lang siguro is dalhin nyo lahat ng documents na magpo-prove na you will enter European country on a legal way, na kompleto ang inyong capacity, either sa plane tickets, accommodation, travel insurance, finances, travel funds, either cash or cards. Kailangan nasa inyo yan. So, just in case dumating ang pagkakataon na kayo ang scrutinize ng nasa airport authority. So, yun lang guys. At sana is isi-share ko pa yung mga magiging experience ko sa travel na to. At abangan nyo lang yung mga vlogs ko sa mga susunod na araw. Kasi hindi ko pa magawa lahat dahil sobrang busy pa. Inshallah yung mga few other weeks is magawa ko na yung makakapag-edit na ako, makapagawa na ako ng vlog. At yun lang guys, salamat at good luck sa inyong pag-apply ng good luck sa inyong Europe trip. At kaya nyo yan. If you have questions and suggestions, click nyo lang kayo sa ating comment section. Please like and subscribe na rin para mag-grow ng ating channel. So ito po talaga yung magiging parang goal ko, or na i-guide yung mga fellow travelers na sa kanilang journey. So syempre lahat naman tayo nangangarap na makapunta one day to Europe, pero hindi natin alam kung saan mag-i-start, diba? So andito yung channel ko at iba pang channel of course na mag-guide sa inyo. So yun lang guys, at salamat at
Au revoir.